Alam mo ba, ka-tips, na mayroong invisible tax na dahan-dahang kumakain sa iyong pinaghirapang sahod kahit hindi mo ito nakikita sa iyong payslip? Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin at paghina ng ating piso, marami sa atin ang nagtataka kung bakit tila hindi sapat ang kinikita kahit gaano pa tayo kasipag magtrabaho. Sa videong ito, hihimayin natin ang 8 mahahalagang aral at praktikal na diskarte para maprotektahan ang iyong pamilya sa krisis na ito. Siguraduhin mong panoorin ang kabuuan ng ating talakayan at tapusin ang video hanggang sa dulo dahil doon natin tatalakayin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magsisilbing sikretong armas mo para hindi ka na muling mabaon sa utang o mawalan ng pag-asa sa gitna ng nagbabagong ekonomiya. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang invisible tax na kumakain sa iyong sahod. Ang pagbaba ng halaga ng ating piso ay hindi lamang usapin ng mga ekonomista sa balita, kundi isang realidad na nararamdaman natin sa loob ng palengke at grocery store. Kapag sinabing bumaba ang purchasing power, ibig sabihin nito ay mas kakaunti na ang nabibili ng iyong 1,000 pesos kumpara noong nakaraang taon, kahit na hindi naman nagbago ang bilang ng pera sa pitaka mo. Ito ang tinatawag na invisible tax dahil dahan-dahan nitong binabawasan ang kakayahan mong bumili ng pangangailangan nang hindi mo namamalayan sa simula. Ang pangunahing dahilan nito ay ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na kadalasang sumasabay sa paghina ng ating pera laban sa dollar. Dahil ang ating bansa ay umaasa sa imported na langis at iba pang raw materials, ang bawat paggalaw ng palitan ay direktang tumatama sa presyo ng kuryente, pamasahe at pati na sa bigas na kinakain natin araw-araw. Dapat nating bantayan ang tinatawag na shrinkflation kung saan ang mga paborito nating biskwit o delata ay hindi nagtataas ng presyo pero kapansin-pansing lumiliit ang timbang o sukat. Ito ay isang taktika ng mga kumpanya para hindi mabigla ang mga mamimili pero sa katotohanan ay mas mahal na ang binabayad mo per gramo ng produkto. Isang specific na paraan para labanan ito ay ang pagiging mapanuri sa net weight na nakasulat sa likod ng packaging sa halip na tumingin lang sa presyo sa shelf. Kung mapapansin mong ang dating 50 grams na kape ay naging 40 grams na lang sa parehong halaga, oras na para mag-compute kung mas makakatipid ka ba sa pagbili ng mas malaking sachet o paglipat sa ibang brand. Ang kamalayan sa ganitong maliliit na pagbabago ang magliligtas sa iyo mula sa pagkakalugi sa sarili mong budget dahil ang kaunting bawas sa bawat item ay malaking kabuuan kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan. Bakit nga ba tila hindi ito itinuturo sa atin ng direkta o hindi masyadong pinag-uusapan sa media sa paraang madaling intindihin ng masa? Kadalasan kasi ay mas madaling tanggapin ng tao na mahal lang ang bilihin kaysa intindihin ang mas malalim na problema sa currency devaluation na nangangailangan ng mas matalinong pagpapasya sa pera. Kapag hindi natin alam ang tunay na halaga ng perang hawak natin, mas madali tayong mabuyo na gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan o mag-ipon sa paraang talo tayo sa huli. Ang pag-unawa sa invisible tax na ito ay magbibigay sa iyo ng edge para makapag-isip ng mga paraan kung paano po protektahan ang iyong pinaghirapan. Hindi sapat na magtrabaho lang ng husto dahil kung ang inflation ay nasa 6% at ang sahod mo ay hindi tumataas, sa madaling salita ay nabawasan ang iyong tunay na kita kahit wala kang absent sa trabaho. Para magkaroon ng konkretong plano, simulan mong i-track ang iyong sariling basket of goods o ang mga listahan ng groceries na binibili mo buwan-buwan para makita ang tunay na inflation rate sa iyong buhay. Isulat mo sa isang notebook o sa iyong phone ang presyo ng bawat item, gaya ng mantika, asukal, at sabon para malaman mo kung kailan ka dapat mag-stock up o kailan dapat maghanap ng alternative. Halimbawa, kung nakikita mong tumataas ang presyo ng manok bawat linggo, maaari kang mag-adjust ng iyong meal plan ng mas maaga para hindi mabutas ang bulsa mo. Ang pagkakaroon ng data sa sarili mong gastos ay ang pinakamabisang sandata laban sa invisible tax dahil dito mo malalaman kung saan ka dapat mag-cut back o mag-reallocate ng budget. Huwag kang aasa sa general inflation rate na binabanggit sa TV dahil ang totoo mong inflation ay nakadepende sa kung ano ang aktwal na binibili mo para sa pamilya mo.
Huwag kang makukontento sa pagtatabi lang ng cash sa loob ng bahay o sa mga alkansya na walang interes dahil ang pera doon ay unti-unting namamatay ang halaga. Ang 500 pesos mo ngayon ay baka ang halaga na lang ay 450 pesos pagkalipas ng isang taon kung ang inflation ay mataas. Ang practical na solusyon dito ay ang paglalagay ng iyong emergency fund sa mga digital banks na nagbibigay ng high interest rates na aabot sa 5% hanggang 7% para man lang mahabol o malampasan ang bilis ng pagtaas ng bilihin. Sa ganitong paraan, ang pera mo ay lumalaban at hindi lang nakatambay habang kinakain ng devaluation. Tandaan na sa usaping financial, ang pagiging passive o walang ginagawa ay katumbas ng pagkalugi, kaya kailangan mong maging active sa pagpili kung saan mo itatabi ang iyong savings para manatiling buhay ang purchasing power nito sa hinaharap. Aral 2. Palitan ang mindset mula consumer tungo sa producer. Ang paghina ng ating piso ay madalas nating tinitingnan bilang isang malaking pasanin, pero kung babaliktarin mo ang iyong pananaw, ay makikita mo itong pagkakataon para magbago ng iyong financial strategy. Kadalasan ay nakaprogram ang ating isipan na maging consumer o ang tagagastos at tagatangkilik ng mga produkto na gawa ng ibang tao o mula sa ibang bansa. Sa tuwing bumibili ka ng mga imported na gamit o kumakain sa mga international fast food chains, ay lalong lumalabas ang pera sa iyong bulsa habang tumataas ang palitan ng dollar. Ang unang hakbang sa modernong diskarte ay ang pagtanggap na hindi ka yayaman sa pagkonsumo lamang kundi sa pagiging isang producer o ang taong nagbibigay ng serbisyo at produkto. Kapag ang mindset mo ay nakafocus sa production, ang bawat pagtaas ng bilihin ay hindi mo lang titingnan bilang gastos kundi bilang signal kung anong produkto ang may mataas na demand na pwede mong pasukan. Isang specific na paraan para maging producer sa gitna ng krisis ay ang pagpasok sa mundo ng online freelancing o ang pag-export ng iyong talino sa ibang bansa habang nasa loob ka lang ng iyong bahay. Imbes na maging biktima ng mataas na palitan, ay gamitin mo ito sa iyong advantage sa pamamagitan ng paghahanap ng mga clients na magbabayad sa iyo ng dollars o iba pang mas malakas na currency. Kung ikaw ay marunong mag-edit ng video, magsulat, o kahit maging virtual assistant, ang iyong serbisyo ay maituturing na isang export product na mas nagiging valuable habang humihina ang piso. Isipin mo na bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ng isang high-ticket skill ay investment para maging isang global producer ka na hindi na masyadong apektado ng local inflation. Ito ang tunay na diskarte ng mga wise na ka-tips dahil binabago mo ang laro mula sa pagiging tagabayad tungo sa pagiging tagatanggap ng mas malakas na halaga ng pera. Dapat din nating bawasan ang pagiging brand conscious lalo na sa mga gamit na galing sa labas ng bansa. Dahil binabayaran mo lang doon ay ang pangalan at ang mahal na shipping at taxes. Sa modernong panahon, marami na tayong mga lokal na artisan at maliliit na negosyante na gumagawa ng mga dekalidad na sapatos, bag at pagkain na mas sulit sa presyo at nakakatulong pa sa ating ekonomiya. Ang pagpili sa local brands ay isang paraan ng pagiging producer sa macro level dahil pinapanatili nating umiikot ang pera sa loob ng ating komunidad sa halip na ipadala ito sa mga higanteng kumpanya sa abroad. Tandaan na ang bawat 100 pesos na ibinabayad mo sa isang lokal na producer ay bumabalik din sa sirkulasyon na pwedeng pakinabangan ng iba nating kababayan. Ang pagiging practical ay hindi nangangahulugang nagtitiyaga ka sa hindi maganda kundi pagiging matalino sa pagpili kung saan mas lalago ang bawat sentimo mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng malaking pabrika para maging isang producer dahil pwede itong simulan sa loob mismo ng iyong bakuran o kahit sa mga paso sa iyong bintana. Ang pagtatanim ng sariling sili, kalamansi, talbos ng kamote, at iba pang madaling itanim na gulay ay isang konkretong paraan ng production na direktang nagpapababa ng iyong monthly expenses. Isipin mo na sa bawat 50 piso na hindi mo ibinayad sa palengke dahil may pitas ka sa bakod, ay parang kumita ka na rin ng perang iyon ng walang tax at walang pagod sa pagbiyahe. Ang pagiging producer ay nagsisimula sa maliliit na desisyon na bawasan ang dependency sa supply chain ng iba at gumawa ng sariling paraan para matustusan ang pangangailangan.
Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng self-sufficiency na magsisilbing protection mo sa tuwing magkakaroon ng supply shortage o biglang pagtaas ng presyo ng mga gulay sa merkado. Sa huli, ang pinakamahalagang production na magagawa mo ay ang pag-invest sa iyong sariling kakayahan kaysa sa pagbili ng mga bagay na mabilis mawalan ng halaga o nagde-depreciate. Ang pagbili ng pinakabagong smartphone na nagkakahalaga ng 60,000 pesos ay isang consumer move kung gagamitin mo lang ito para sa social media. Pero ito ay isang producer move kung gagamitin mo ito para mag-vlog o mag-manage ng online business. Huwag mangungutang para sa mga luho o mga gamit na imported ang dating dahil lalo kang malulubog kapag ang interest rates ay tumaas bilang epekto ng inflation. Palaging itanong sa sarili bago bumili kung ang item na ito ay tutulungan ka bang kumita ng pera o kakainin lang nito ang iyong ipon. Ang pagiging isang producer ay isang long-term commitment sa financial freedom kung saan ang iyong focus ay palaging nasa paglikha, pagtulong at pagpapalago ng resources para sa iyong kinabukasan at ng iyong pamilya. Aral 3. Strategize your income. Ang dolyar ay kaibigan at hindi kaaway. Sa tuwing nakikita nating tumataas ang palitan ng dollar laban sa piso, ay madalas tayong kinakabahan dahil alam nating susunod na ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero sa modernong panahon ngayon, maaari nating baliktarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-expose ng ating income sa mas malakas na currency para hindi tayo laging dehado. Ang pagiging strategic sa iyong kita ay nangangahulugang hindi ka lang umaasa sa iisang source na nasa Philippine peso lamang ang halaga, dahil masyado itong vulnerable sa inflation. Isipin mo na ang dollar ay parang isang matatag na bakod na pwedeng sumalo sa iyo kapag bumabagsak ang local na ekonomiya, kaya dapat ay mayroon kang kahit maliit na bahagi ng iyong earnings na galing sa abroad. Hindi mo na kailangang maging OFW para magawa ito dahil sa tulong ng internet ay pwedeng-pwede ka nang kumita ng dollars habang nasa loob ka lang ng iyong kwarto. Ang isa sa pinaka-specific at actionable na paraan para magkaroon ng dollar earning side hustle ay ang pag-explore sa mga platforms gaya ng Upwork o Fiverr, kung saan ang standard na bayaran ay nasa foreign currency. Kahit magsimula ka lang sa mga simpleng task gaya ng data entry, transcribing o basic graphic design, ay malaking tulong na ang makatanggap ng kahit $5 o $10 na bayad. Isipin mo na kapag ang palitan ay nasa 56 pesos, ang $10 mo ay 560 pesos na agad na malayo na ang mararating sa pagbili ng bigas o pambayad ng kuryente. Ang susi dito ay ang consistency sa pag-apply at pagpapakita ng magandang output para makakuha ka ng mga long-term clients na magbibigay sa iyo ng stable na dollar income buwan-buwan. Ito ang tunay na diskarte para hindi ka lang laging biktima ng inflation, kundi nakikinabang ka rin sa paggalaw ng palitan ng pera sa buong mundo. Kung ikaw naman ay may pagkakataon at sapat na ipon, isa ring magandang move ang pagbubukas ng isang dollar savings account sa iyong preferred na bangko para magsilbing hedge o proteksyon. Karamihan sa mga malalaking bangko sa Pilipinas ay nangangailangan lang ng minimum deposit na $500 para makapagbukas ka ng account na hindi mababawasan ang halaga kahit anong mangyari sa piso. Sa halip na i-convert mo agad lahat ng dolyar na natatanggap mo mula sa freelancing o sa padala ng kamag-anak, itabi mo ang isang bahagi nito sa dollar account mo para lumago ang value nito habang humihina ang piso. Ang strategy na ito ay para ka ring nag-iipon ng asset na lalong tumataas ang halaga habang tumatagal ang panahon nang wala kang masyadong ginagawa. Ito ay isang practical na paraan ng pag-iingat ng yaman na ginagawa ng mga mayayaman na dapat din nating matutunan at simulan kahit sa maliit na halaga muna. Para naman sa ating mga ka-tips na may mga kamag-anak na OFW, mahalagang intindihin na ang mataas na palitan ng dollar ay hindi laging nangangahulugang may extra na pera para sa luho. Madalas kasi ay nakakalimutan natin na habang tumataas ang palitan ay tumataas din ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas, kaya ang mataas na remittance ay pambawi lang sa mahal na gastusin. Ang tamang mindset dapat ay ituring na ang extra na kinita mula sa palitan ay isang opportunity para makapag-invest sa halip na ipanglibre o ipanghanda sa mga occasion. Mag-set ng fixed amount na gagastusin para sa monthly needs
at ang anumang butal o sobra mula sa palitan ay idiretso sa isang investment fund gaya ng Pag-ibig MP2 o stock market. Sa ganitong paraan, nasisiguro nating hindi lang nauubos sa konsumo ang pinaghirapan ng ating mga mahal sa buhay sa abroad, kundi napapalago rin natin ito para sa kanilang pag-uwi. Sa huli, huwag nating kalilimutan ang mga digital assets at international stocks na nakapeg o nakatali rin ang halaga sa dollar para mas mapalawak pa ang iyong financial portfolio. Sa panahon ngayon, marami ng apps gaya ng GoTrade o mga local digital wallets na nagbibigay ng access para makabili ka ng shares ng malalaking kumpanya sa Amerika gaya ng Apple o Google sa halagang $5 lang. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga international assets na ito, ang pera mo ay lumalago base sa performance ng global market at hindi lang nakadepende sa takbo ng ekonomiya sa ating bansa. Ito ay isang modernong paraan ng pag-iipon kung saan ginagamit mo ang teknolohiya para maprotektahan ang iyong pinaghirapan mula sa devaluation. Tandaan na sa usaping pera, mas maganda ang maraming basket para kapag bumagsak ang isa ay mayroon ka pang ibang mapagkukunan na matatag at lumalago pa rin. RL4, Smart Grocery Shopping at ang discarding palengke. Sa panahong mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang wise na mamimili ay kailangang maging isang strategist sa loob ng supermarket at palengke. Ang unang hakbang sa modernong discarding ito ay ang pagbili ng maramihan o bulk buying sa mga non-perishable items gaya ng sabon, shampoo, toothpaste at bigas. Kapag bumili ka ng isang sako ng bigas sa halagang 2,500 pesos, lalabas na mas mura ang presyo nito bawat kilo kumpara sa pagbili ng tingi-tingi araw-araw na may kasama pang dagdag na patong sa presyo. Piliin din ang mga generic o house brands ng mga supermarket dahil ang kalidad nito ay madalas nakapareho lang ng mga sikat na brand pero mas mura ng 20% hanggang 30% dahil hindi nila kailangang gumastos sa mahal na advertisement. Isipin mo na ang matitipid mong 100 pesos sa bawat grocery run ay katumbas na rin ng 1 kilong bigas o dagdag na ulam para sa iyong pamilya. Isang napaka-specific na paraan para makatipid ay ang paglipat mula sa pagbili ng fast food o instant meals tungo sa disiplinadong meal prep sa bahay. Ang pagkain sa labas na nagkakahalaga ng 150 pesos bawat meal ay maaari mong gawing masustansyang luto sa bahay sa halagang 75 pesos lang o kalahati ng presyo kung ikaw ang mamamalengke at magluluto. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng ulam para sa buong linggo, maiiwasan mo ang pabigla-biglang pagbili ng mga mamahaling ingredients o ang pag-order sa delivery apps na may kasama pang mahal na delivery fee. Ang pagluluto ng baon para sa trabaho o eskwelahan ay hindi lang nakakatipid sa pera kundi nakakasiguro ka pa na malinis at masustansya ang kinakain ng iyong mga mahal sa buhay. Ang disiplina sa kusina ay isa sa pinakamalakas na panlaban ng bawat ka-tips sa epekto ng inflation dahil ang pagkain ang isa sa pinakamalaking bahagi ng ating monthly budget. Ang pagpunta sa palengke sa tamang oras ay isa ring lihim na diskarte na dapat mong matutunan para makuha ang pinakamababang presyo ng mga sariwang sangkap. Subukan mong mamalengke bago magsarado o sa bandang hapon dahil dito madalas nagbibigay ng clearance price o bagsak presyo ang mga tindera para maubos na ang kanilang paninda gaya ng isda at gulay. Kahit hindi na ito ang unang huli sa umaga, ang kalidad nito ay maayos pa naman at pwedeng-pwede nang iluto agad o ilagay sa freezer para sa susunod na araw. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng diskwento na aabot sa 10% hanggang 20% nang hindi mo kailangang tumawad ng husto. Maging palakaibigan din sa iyong mga suki dahil ang pagbuo ng relasyon sa mga tagapalengke ay madalas na nagreresulta sa dagdag na timbang o dagdag pito na malaking tulong sa pagtitipid ng iyong resources. Huwag na huwag kang papasok sa grocery store o palengke nang wala kang dalang listahan o inventory ng laman ng iyong pantry para maiwasan ang tinatawag na impulse buying. Maraming tao ang napapagastos ng extra dahil bumibili sila ng mga bagay na mayroon pa pala sila sa bahay o nahuhumaling sa mga buy one take one promo na hindi naman talaga kailangan. Bago lumabas ng bahay, i-check ang iyong refrigerator at cabinet at isulat ang mga kulang na lang para diretso ka na sa kailangan mong bilhin at hindi ka na mag-ikot sa mga aisles na puno ng tukso.
Ang pag-stick sa listahan ay isang paraan ng pagkontrol sa iyong emosyon at budget para masigurong bawat piso na ilalabas mo ay may katumbas na tunay na pangangailangan. Tandaan na ang mga supermarket ay dinisenyo para mapagastos ka ng higit sa iyong balak, kaya ang listahan mo ang nagsisilbing shield mo laban sa kanilang marketing tactics. Sa huli, matutong gumamit ng mga alternative protein sources sa iyong mga ulam sa tuwing nagmamahal ang presyo ng baboy o baka dahil sa supply shortage o paghina ng piso. Ang itlog, tokwa, beans at munggo ay mga murang alternatibo na may mataas na protein content at pwedeng gawing masarap na ulam sa pamamagitan ng tamang timpla at creativity sa pagluluto. Halimbawa, ang 1 kilong baboy na nagkakahalaga ng 350 pesos ay pwedeng palitan ng kombinasyon ng kalahating kilong karne at maraming tokwa o gulay para dumami ang serving at magkasya sa buong pamilya. Ang pagiging flexible sa iyong mga sangkap ay hindi pagtitipid na nagre-resulta sa gutom, kundi pagiging matalino sa pag-a-adjust sa realidad ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga diskarteng ito, masisiguro mong sapat at masustansya pa rin ang pagkain sa inyong mesa kahit gaano pa kalikot ang presyo sa pandaigdigang merkado. Aral 5, Debt Management at ang pag-iwas sa utang trap. Sa gitna ng paghina ng ating piso at pagtaas ng inflation, ang pag-utang ay nagiging isang napakamapanganib na patibong kung hindi mo alam ang tamang diskarte sa paghawak nito. Dapat nating maintindihan na kapag ang ekonomiya ay dumadaan sa krisis, ang mga bangko ay madalas nagtataas ng interest rates upang kontrolin ang sirkulasyon ng pera, kaya ang mga utang na dating madaling bayaran ay biglang bumibigat. Kung ikaw ay nagbabalak kumuha ng loan para sa bahay o sasakyan, napakahalaga na piliin ang fixed rate option sa halip na floating rate para maging kampante ka sa iyong monthly dues. Ang fixed rate ay nagsisilbing protection mo dahil kahit tumaas pa ang interes sa buong bansa, ang iyong babayaran ay mananatiling pareho base sa inyong kontrata. Sa kabilang banda, ang floating rate ay pwedeng biglang tumalon at sumira sa iyong monthly budget na magre-resulta sa hindi pagkakaunawaan o pagkarimit ng iyong ari-arian. Isang specific at matalinong hakbang na dapat mong gawin ngayon ay ang pag-prioritize sa pagbabayad ng iyong mga high-interest debts, gaya ng credit card bills at lalong-lalo na ang mga 5/6 o informal lenders. Ang mga utang na ito ay may interest na mas mabilis lumaki kaysa sa anumang itataas ng iyong sahod o ng inflation, kaya ito ang unang kumakain sa iyong disposable income. Gamitin ang tinatawag na debt avalanche method kung saan ang lahat ng extra mong pera mula sa pagtitipid sa grocery o side hustle ay ibubuhos mo sa utang na may pinakamataas na interest rate habang binabayaran ang minimum sa iba. Kapag natapos mo ng bayaran ang pinakamalaking pabigatat, mararamdaman mo ang ginhawa sa iyong cash flow at magkakaroon ka ng momentum para ubusin ang mga susunod pang utang. Ang pag-alis sa cycle ng utang ay ang pinakamagandang investment na magagawa mo para sa iyong peace of mind at financial stability. Napakahalaga rin sa panahon ngayon ang pagkakaroon ng emergency fund na katumbas ng 3 months hanggang 6 months ng iyong buwanang gastusin para magsilbing salbabida sa oras ng gipit. Maraming Pilipino ang napipilitang mangutang dahil wala silang nakatabing pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit o biglang pagkawala ng trabaho. Ang iyong emergency fund ang magliligtas sa iyo para hindi ka na bumalik sa pag-utang na may mataas na interes na lalo lang magpapalubog sa iyong sitwasyon. Simulan ito sa maliit na halaga gaya ng 500 pesos o 1,000 pesos bawat sahod hanggang sa mabuo mo ang iyong target na amount. Ang pagkakaroon ng cash reserve ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol ito sa pagkakaroon ng pagpipilian at hindi pagiging biktima ng sitwasyon sa tuwing may krisis na dumarating. Sa ganitong panahon ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, maging napakahigpit sa pagpili kung kanino ka magiging garantor o co-maker sa anumang uri ng loan. Maraming pagkakaibigan at relasyon sa pamilya ang nasisira dahil ang taong pinirmahan mo ay hindi nakabayad. At ikaw ang naiwang sasagot sa utang na hindi mo naman pinakinabangan. Tandaan na kapag ang presyo ng bilihin ay mataas,
mas mataas din ang tsansa na maraming tao ang hindi makakakomply sa kanilang financial obligations, kaya huwag mong itaya ang iyong sariling credit score at kinabukasan para sa iba. Kung nais mo talagang tumulong, mas mabuting magbigay ng halaga na bukal sa loob mo at handa mong mawala kaysa sa maging garantor sa isang malaking halaga sa bangko. Ang pagiging madamot minsan sa ganitong aspeto ay hindi masama, kundi ito ay isang paraan ng pagiging responsable sa iyong sariling pamilya. Panghuli, kailangan mong gumawa ng pansamantalang lifestyle downgrade sa pamamagitan ng pag-cut ng mga subscriptions at expenses na hindi naman talaga kailangan sa araw-araw. I-check ang iyong bank statements o mobile wallets para sa mga monthly apps, gym memberships o cable TV na bihirang magamit pero buwan-buwan na bumabawas sa iyong pera. Ang pagtitipid ng 200 pesos o 500 pesos mula sa mga ito ay pwedeng i-divert sa pagbabayad ng utang o pagdagdag sa iyong emergency fund para mas mabilis kang makabangon. Ang pansamantalang sakripisyo sa mga luhong ito ay maliit na bagay kumpara sa kalayaan na mararamdaman mo kapag wala ka nang iniisip na bayarin tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan. Ang tunay na ka-tips ay alam kung kailan dapat maghigpit ng sinturon para sa mas matatag na bukas na malaya sa anumang utang trap. Aral 6. Energy at Transport Efficiency o ang tipid galaw tips. Ang bawat patak ng langis at bawat kilowatt ng kuryente na ginagamit natin ay binabayaran ng ating bansa gamit ang dollar. Kaya naman sa tuwing humihina ang piso ay asahan na natin ang pag-aray sa presyo ng petrolyo at kuryente. Ang unang hakbang sa modernong pagtitipid sa galaw ay ang paggawa ng isang solidong plano para sa iyong mga errands sa labas ng bahay sa halip na labas ng labas kung kailan lang maisipan. Subukan mong pagsama-samahin ang pagbili sa grocery, pagbabayad ng bills at pagbisita sa kamag-anak sa iisang biyahe lamang para makatipid sa mahal na gasolina o pamasahe. Sa ganitong paraan, hindi lang pera ang matitipid mo, kundi pati na rin ang pagod at oras na mauubos sana sa traffic na isa ring malaking factor sa stress ng bawat Pilipino. Ang pagiging intentional sa bawat paglabas ng pinto ay isang praktikal na paraan para hindi masayang ang iyong pinaghirapang kita sa mga paulit-ulit na biyahe na pwede namang iwasan. Sa loob naman ng ating tahanan, kailangan nating magsagawa ng isang seryosong energy audit para matukoy at matanggal ang mga tinatawag nating vampire appliances o yung mga gamit na nakasaksak kahit hindi naman ginagamit. Ang mga charger ng cellphone, microwave at television na naka-standby mode ay patuloy na kumukonsumo ng kuryente na pwedeng umabot sa 5% hanggang 10% ng iyong monthly bill kung hindi mo ito bubunutin. Isang specific na tips ay ang pagpapalit ng lahat ng iyong bumbilya sa LED lights na gumagamit ng mas mababang wattage pero mas maliwanag at tumatagal ng mahabang panahon kumpara sa mga lumang incandescent bulbs. Samantalahin din ang natural na liwanag at hangin sa umaga sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana para hindi agad kailangang magbukas ng electric fan o aircon. Ang maliliit na pagbabagong ito sa loob ng bahay ay magreresulta sa malaking kabawasan sa iyong babayaran sa kuryente sa katapusan ng buwan. Pagdating naman sa transportasyon, kung ikaw ay may sariling sasakyan o motor, ang tamang maintenance ang susi para hindi ito maging malakas lumamon ng gasolina. Ang isang sasakyan na may malambot na gulong o maduming air filter ay pwedeng kumonsumo ng hanggang 15% na dagdag sa petrolyo dahil mas nahihirapan ang makina na mag-operate ng maayos. Siguraduhin na ang iyong sasakyan ay laging nasa kondisyon at sumusunod sa schedule ng change oil para masigurong efficient ang bawat patak ng gas na ikinakarga mo sa station. Kung malapit lang naman ang iyong pupuntahan gaya ng kanto o malapit na simbahan, mas mabuting maglakad o magbisikleta na lang dahil ito ay libre na at mainam pa para sa iyong kalusugan. Ang pag-iwas sa paggamit ng sasakyan sa mga maiikling distansya ay isang matalinong desisyon na direktang makikita ang epekto sa iyong pitaka at sa haba ng buhay ng iyong sasakyan. Kung ikaw naman ay gumagamit ng aircon para sa iyong pagtulog, ang modernong diskarte ay ang pag-set nito sa 24 hanggang 25 degrees Celsius sa halip na ilagay sa pinakamababang temperature. Marami sa ating mga katips ang nag-aakala na mas makakatipid kung papatayin at bubuksan ang aircon tuwing iinit ang kwarto.
Pero ang totoo ay mas malakas ito sa kuryente dahil kailangang mag-effort ulit ng compressor na palamigin ang buong paligid mula sa simula. Gamitin din ang timer function para kusa itong mamatay madaling araw kapag malamig na ang sikat ng araw at sapat na ang electric fan para mapanatili ang lamig sa loob ng kwarto. Ang disiplina sa paggamit ng mga high-energy appliances ang magsisilbing proteksyon mo laban sa bill shock na madalas nating nararanasan tuwing summer o tuwing tumataas ang presyo ng kuryente sa merkado. Sa huli, kailangan nating matutunan ang konsepto ng shared resources o carpooling sa ating mga katrabaho o kapitbahay na pareho ang destinasyon araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-share sa gastos sa gasolina o toll fees, malaki ang mababawas sa iyong daily travel expenses habang nakakatulong ka pa sa pagbawas ng sasakyan sa kalsada. Kung ikaw naman ay commuter, piliin ang mga ruta na mas direct at iwasan ang mga mode of transport na masyadong mahal kung mayroon namang mas murang alternatibo gaya ng tren o jeepney na komportable pa rin naman. Ang pagiging maparaan sa transportasyon at enerhiya ay hindi nangangahulugang nagtitiis ka kundi pinapakita mo na ikaw ay isang wise na consumer na alam kung paano i-maximize ang bawat sentimo. Tandaan na sa panahon ng krisis, ang bawat watt at bawat litro na natipid mo ay katumbas ng perang pwede mong ilaan para sa mas mahahalagang bagay sa buhay. Aral 7. Investing in yourself bilang pinakamalakas na asset. Anumang mangyari sa takbo ng palitan ng piso o dollar, ang iyong kaalaman at galing ay ang tanging investment na hindi mananakaw at hindi basta-basta nawawalan ng halaga. Sa modernong panahon ng inflation, ang pinakamatalinong diskarte ay ang pagiging high-value individual sa pamamagitan ng continuous learning at pag-upgrade ng iyong mga skills. Huwag kang makontento sa kung ano lang ang alam mo ngayon dahil ang mundo ay mabilis magbago at ang mga kumpanya ay laging naghahanap ng mga taong kayang mag-adjust sa bagong teknolohiya. Maaari kang maglaan ng kahit 30 minutes araw-araw sa panonood ng mga educational tutorials sa YouTube o pagbabasa ng mga articles tungkol sa financial literacy gaya ng ginagawa mo ngayon dito sa Tips in Life. Ang bawat bagong impormasyon na natututunan mo ay dagdag na tool sa iyong inventory para mas maging maparaan ka sa pagharap sa anumang krisis sa ekonomiya. Dapat din nating tandaan na ang health is wealth ay hindi lang isang gasgas na linya kundi isang seryosong financial strategy dahil ang pagkakasakit ay isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang iyong ipon. Ang gastos sa check-up, gamot at confinement sa ospital ay sumasabay din sa pagtaas ng inflation dahil karamihan sa mga medical supplies ay imported din mula sa ibang bansa. Sa halip na gumastos sa bisyo o sa mga pagkaing walang sustansya, mas mabuting mamuhunan sa tamang ehersisyo at pagkain ng sapat na gulay at prutas para palakasin ang iyong resistensya. Ang pag-inom ng 8 glasses ng tubig araw-araw at pagkakaroon ng 7 to 8 hours na tulog ay libreng paraan para makaiwas sa malaking medical bills sa hinaharap. Isipin mo na ang pag-aalaga sa sarili ay parang pag-iingat sa isang makina na nagbibigay sa iyo ng kita. Kapag nasira ito, titigil din ang pasok ng pera sa iyong pamilya. Isang specific na paraan para lumago ang iyong asset ay ang pagbuo ng tamang network o ang pagsama sa mga taong may positibong pananaw sa negosyo at tamang paghawak ng pera. Iwasan ang mga taong puro reklamo lang ang alam o yung mga laging nagyayaya sa mga aktibidad na puro gastos lang ang dulot ng walang balik na value sa iyo. Maghanap ng mga communities o online groups na nag-uusap tungkol sa investment, side hustles, at mga paraan kung paano magiging productive sa kabila ng mahinang piso. Ang paligid mo ang humuhubog sa iyong mindset, kaya kung ang mga kasama mo ay laging naghahanap ng paraan para umunlad, mahahawa ka rin sa kanilang diskarte at drive. Ang tamang koneksyon ay madalas na nagbubukas ng mga oportunidad sa trabaho o negosyo na hindi mo makukuha kung mag-isa ka lang na lumalaban sa buhay. Maging flexible at handang mag-pivot sa iyong career o pinagkakakitaan depende sa kung ano ang hinihingi ng pagkakataon at ng kasalukuyang market demand. Kung nakikita mong ang iyong kasalukuyang trabaho ay hindi na sapat para pantayan ang taas ng bilihin, huwag matakot na mag-aral ng mga side skills gaya ng digital marketing, bookkeeping o virtual assistants.
Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang iisang source of income, kaya ang pagiging adaptable ang magsisilbing insurance mo kung sakaling magkaroon ng retrenchment sa iyong kumpanya. Maraming libreng courses online gaya ng sa Coursera o Google na nagbibigay ng certifications na pwedeng magpataas ng iyong value sa harap ng mga potential employers o clients. Ang taong marunong sumabay sa agos ng teknolohiya at ekonomiya ay ang taong hinding-hindi magugutom kahit gaano pa kahina ang halaga ng ating salapi. Panghuli, ituro ang financial literacy sa iyong mga anak o sa mga batang miyembro ng iyong pamilya para bata pa lang sila ay alam na nila ang halaga ng bawat piso. Ang pagtuturo sa kanila kung paano mag-budget, mag-save at mag-invest ay ang pinakamagandang pamana na maibibigay mo na hindi basta-basta mauubos ng inflation. Kapag ang buong pamilya ay may iisang goal at iisang pag-unawa sa sitwasyon ng ekonomiya, mas madaling magtulungan sa pagtitipid at paggawa ng mga paraan para madagdagan ang kita. Ang edukasyon sa pera ang magpuputol sa cycle ng kahirapan at utang na madalas nating kinagisnan bilang mga Pilipino. Tandaan na ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa anumang krisis ay ang iyong sarili, kaya huwag kang tumigil sa pagpapalago ng iyong dunong, galing at karakter araw-araw. Aral 8. Community at Bayanihan bilang lakas ng bawat Pilipino. Sa huling aral na ito, kailangang balikan nating mga katips ang isa sa pinakamahalagang kultura nating mga Pilipino na ang tawag ay bayanihan, dahil hindi natin kailangang harapin ang krisis sa ekonomiya ng mag-isa. Sa modernong panahon, ang bayanihan ay maaari nating gamitin bilang isang financial strategy sa pamamagitan ng pagbuo ng mga suportang grupo sa loob ng ating barangay o subdivision. Isang napaka-specific at practical na paraan nito ay ang pagbuhay sa barter system o ang palitan ng mga gamit na hindi na ginagamit sa mga bagay na mas kailangan mo ngayon. Halimbawa, kung mayroon kang mga lumang damit o sapatos na nakatambak lang, maaari mo itong i-post sa inyong local community Facebook group para ipagpalit sa isang sako ng bigas o mga delata. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang iyong pangangailangan nang hindi naglalabas ng cash at nababawasan pa ang kalat sa iyong bahay habang nakakatulong ka sa iba. Maaari mo ring i-explore ang pagsali sa mga lehitimong local cooperatives sa inyong lugar dahil ang mga co-op ay madalas na nagbibigay ng mas mababang presyo sa mga pangunahing bilihin para sa kanilang mga miyembro. Bukod sa murang bilihin, ang iyong share capital sa kooperatiba ay kumikita rin ng taunang dibidendo at patronage refund na mas mataas pa minsan kaysa sa interes na ibinibigay ng mga regular na bangko. Ang pagiging bahagi ng isang kooperatiba ay isang paraan ng pag-iipon kung saan ang iyong pera ay ginagamit din para magbigay ng puhunan sa ibang maliliit na negosyante sa inyong komunidad. Ito ay isang cycle ng pag-unlad kung saan ang bawat miyembro ay nagtutulunganan para maprotektahan ang kanilang purchasing power laban sa mabilis na pagtaas ng inflation. Ang lakas ng marami ay laging mas matibay kaysa sa lakas ng iisa, lalo na sa mga panahong tila hindi sapat ang kinikita ng bawat pamilya. Isang modernong diskarte sa bayanihan ay ang pagkakaroon ng shared resources sa inyong mga kapitbahay para hindi lahat ay kailangang bumili ng mga mamahaling gamit na paminsan-minsan lang naman ginagamit. Kung ang iyong kapitbahay ay mayroong heavy-duty na power tools gaya ng drill o welding machine, maaari kang makihiram o makigamit kapalit ng pagtulong sa pag-aayos ng kanilang bakod o pagbabahagi ng iyong nilutong ulam. Ang pag-share ng gamit sa pagkukumpuni ng bahay o kahit ang pagbabahagi ng internet connection sa pamamagitan ng paghahati sa bill ay malaking kabawasan sa inyong fixed monthly expenses. Ang ganitong sistema ay nangangailangan lang ng tiwala at maayos na pakikitungo sa iyong paligid para maging maayos ang takbo ng inyong komunidad. Ang pagtitipid ay hindi lang tungkol sa pagbabawas ng gastos, kundi tungkol din ito sa paghahanap ng mga maparaang solusyon sa tulong ng mga tao sa iyong paligid. Dapat din nating ugaliin ang pagtangkilik sa mga small local businesses sa loob ng ating komunidad, gaya ng sari-sari store ni Aling Nena o ang karinderya sa kanto sa halip na laging sa malalaking mall bumibili. Sa tuwing bumibili ka sa iyong kapitbahay, sinisiguro mong ang pera ay umiikot lang sa loob ng inyong barangay at nakakatulong sa paglago ng kabuhayan ng iyong mga kakilala.
Ang mga maliliit na negosyong ito ang unang takbuhan natin sa oras ng kagipitan, kaya nararapat lang na sila ang unahin nating suportahan sa mga panahong mahina ang halaga ng ating piso. Kapag matatag ang lokal na ekonomiya sa inyong lugar, mas madaling makagawa ng mga trabaho at oportunidad para sa mga kabataang naghahanap ng pagkakakitaan malapit sa kanilang tirahan. Ang pagiging makabayan ay nagsisimula sa pagiging mapagmahal at matulungin sa sariling komunidad na kinabibilangan natin araw-araw. Panghuli, ang pinakamahalagang bahagi ng bayanihan sa digital age ay ang pag-spread ng tamang impormasyon at financial tips sa iyong mga kapwa Pilipino para hindi sila mabiktima ng mga scam o maling akala tungkol sa pera. I-share ang mga natutunan mo dito sa Tips in Life sa iyong mga kaibigan at pamilya para magkaroon din sila ng armas sa pagharap sa krisis at hindi sila dumedepende lang sa swerte o sa utang. Ang isang komunidad na may sapat na kaalaman tungkol sa inflation, devaluation at investment ay isang komunidad na mahirap maloko at mahirap mapabagsak ng anumang krisis sa ekonomiya. Ang pagbabago ng ating bansa ay hindi lang nakadepende sa gobyerno kundi sa kolektibong aksyon nating lahat na maging wise, matapat at matulungin sa isa't isa. Tandaan ninyo mga ka-tips na walang mahirap na sitwasyon ang hindi natin kayang lampasan basta't tayo ay may tamang diskarte at nagkakaisa sa bawat hakbang patungo sa ating pangarap. Ang pagbaba ng halaga ng ating piso ay isang hamon pero hindi ito ang katapusan ng iyong pangarap, ka-tips. Sa 8 aral na tinalakay natin mula sa pag-unawa sa invisible tax, paglipat sa producer mindset hanggang sa paggamit ng bayanihan, malinaw na ang pinakamalakas mong sandata ay ang tamang impormasyon at mabilis na pag-adjust sa iyong lifestyle. Hindi sapat na maging masipag lang. Sa modernong panahon, kailangan mong maging strategic sa bawat pisong ilalabas o kikitain mo. Ang paghina ng currency ay isang paalala na dapat tayong maging self-reliant at huwag iasa sa swerte ang ating kinabukasan. Tandaan na ang bawat maliit na tipid sa kuryente, ang bawat dollar earning side hustle, at ang pag-iwas sa utang trap ay mga hakbang patungo sa iyong financial freedom. Huwag hayaang kainin ng inflation ang iyong pag-asa. Gamitin ang mga natutunan mo rito sa Tips in Life para maging wise na Pilipino na handang humarap sa anumang pagsubok ng ekonomiya. Sama-sama tayong uunlad dahil ang taong may alam ay laging may lamang. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.